Welcome back. Ito pa rin ang Legal Minds. And of course, tuloy-tuloy po tayo. Kasama pa rin natin si Attorney Mark Tolentino. At syempre, yung question natin ang galing sa mga... Ano mga masusugid natin. Millennials, no? Millennials. So, kasi ito talagang, kumbaga, hashtag Hugot Question of the Day. Hugot question. Oo, mula sa Facebook yan. HQ, parang high quality. Yan. Oo, ito yung kanyang katanungan. Sabi niya, paano ba ang proseso ng pag-aampon? May karapatan ba ang isang dayuhan na mag-ampon ng isang Pilipino tulad ng ginagawang foster parenting sa mga batang pinag-aaral na mga ito sa ibang bansa? Maaari bang kunin ng bata ng orihinal nitong mga magulang kung nanaisin man nila? No, kasi so, yan, attorney. Yung sagot, yung tanong dyan is ano yung adoption? Ayan, okay, yung adoption kasi, i-compare natin yung adoption before and ngayon iba. Magkaiba pa? Kasi yung dating batas sa adoption, yung adoption law was established. Ang purpose nun para may anak yung walang anak. It means it is for the benefit ng mga mag-asawa na walang anak, yung mga baog. Yung mga walang. Yung mga yan, sa Bisaya pa, wais, walang similya. Walang similya. Nagugulat ako sa mga term. Nagugulat ako Ang tawag sa incapacitated ba yan? Oo, yan. Feeling ko si Duterte ito kausap. Straightforward, ganun yun. Kaya nga maraming may gusto kay attorney kasi diretso. Alam mo, para sa mga ano yan, yung mga baog. Baog. Dati yun. Dati yung adoption was established sa mga baog. Okay. Para at least may chance naman sila na magkaanak. Okay? By fiction of law. Okay. Hindi naman yun yung adoption hindi before. Naman nakakatawa yung baog eh. May mga baog talaga eh. Meron talaga. Mga ganon. Pero meron ding mga, may mga... We have to compare. Kumbaga choice nila na ayaw nila magkaanak, correct. May tatlong klase yan eh. Yung isa, impotent. Yung impotent, iba yun sa baog. Okay. Kasi yung impotent, hindi talaga kaya mag-action. Okay. Hindi pwedeng mag-action star siya. Kasi hindi tumatayo. Hindi pwedeng land of the morning. Hindi tumatayo ba yung term doon? Basta ganun. Aba, ewan ko. Yun. Yung isa naman, baka hindi hindi nag-national anthem. Yung isa naman, kaya, but hindi makabuo. Yung isa, kaya naman, pero bakit tinawag na kaya kung hindi naman kaya? May counts. Kaya siyang mag-sexual intercourse. Pero ayaw. Pero hindi makabuo. Yung isa naman, ayaw talagang gumagawa. Choice. By choice. Either yung sa tatlo na yan, yung mag-asawa, walang anak. So dati, it is for the benefit sa mag-asawa na walang anak. Yung adoption. Sila lang iniisip ng batas noon. Dati yun. But ngayon iba na. Okay. Ang purpose ng adoption is always for the benefit ng bata. Okay. That's why yung tanong dyan, pwede bang kunin ng magulang yung mga biological parents ang bata? Ang sagot dyan, hindi po pwede. Basta may adoption na. No return, no exchange. Wow, parang business. Ganun yan. No return, Kasi no ang purpose ng adoption kasi, pag may adoption na, tanggal na yung pagiging magulang ninyo. Even biological yan, attorney. Yes, tanggal na yung pagiging magulang ninyo kasi doon na yun sa nag-a-adapt. Yung maging magulang, yung nag-a-adapt na. That's why yung mga adopted na mga bata, may birth certificate. Okay? Yung birth certificate, ang nakalagay na tatay, hindi na yung biological parent. Yung adopted na. Yung nanay, iba naman. Okay? Yung nag-a-adapt na din. So that's why no return, no exchange. Ganun yan. So ang iniisip pala dito sa batas na ito, attorney, yung kapakanan ng bata. Kapakanan din ng bata. Yes, yes. Kasi kung hindi na niya makikilala yung biological parents niya, I don't think it's the karapatan ng yung concern ng bata ang iniisip ng batas. So actually, pag nag-adapt ka ng bata, hindi mo na pwedeng isole yon. Okay. But yung bata, pwede niyang i-rescind ang adoption. Okay. Pwede niya i-drop. Pwede niyang i-rescind. But of course, yung bata, hindi kaya kasi baby pa yun eh. Yes. Through DSWD. Yun ang role ng DSWD pag hindi na kaya ng bata. For example, yung bata was physical abuse, sexually abused. Hindi naman marunong yung bata, paano gagawin niya? The DSWD will be the one to rescind the adoption.
Okay. Pero kung yung bata malaki na, pwede yung bata yung mag-rescind ng adoption. Ang tanong dyan, ano naman yung procedure? Sino ang qualified na mag-adapt? Pwede ba mag-adapt yung 10-year-old, i-adapt niya yung 1-year-old na bata? Ha? Sabi ng batas, kasi ang adoption is always for the benefit ng bata, may mga requirements. Una, legal age. You must be of legal age. Okay. So, 18 and above. Yes. Pangalawa, kaya mong buhayin ang bata. You must have financial capacity. Okay? It means may work ka, at least may kaya mong buhayin ang bata. Third, you must be healthy. You must be physically capable. Sino magsasabi na pwede ito, attorney? I-present mo lahat sa court yan because all adoption are judicial in nature. Okay. Judicial in nature adoption. Kasi ang ginagawa kasi ng iba, yung mga birth certificate ng bata parang shortcut. Ang ginagawa nila, okay, i-registered yung bata as late registered. Then ilagay doon ng nanay, iba. Ang tatay, iba. O, adoption na. Hindi adoption yan. That is simulation of birth. Ninakaw mo yung pagkatao ng bata. So, mali yan. So may panluloko pa rin doon? Panloloko yan. Oo. It means, pwede po kayo makulong. That's falsification of a public document. Oo. Okay? So, Kung mahuhuli. Kung mahuhuli. But, ang problema, walang problema kung Walang walang magreklamo. magreklamo. Walang problema yan. But kung, what if yung bata yung mayaman? Oo. Yung bata, ganoon. So, mana issue na. So, paano yan? So, we are talking here of law. Yung mga birth certificate ng bata na nakalagay doon, tatay iba, nanay iba, late registration, akala nila, adoption na yun. Hindi adoption yan. Because all adoption are judicial in nature. Okay? May mga requirements. In fact, another requirement, you must be 16 year older sa bata. Hindi na You pwedeng... must be 16-year-older. Older. doon sa Hindi bata. pwedeng 16 basta years. 18 ka na. Oh, hindi pwede. At least 16 At years least yung, older. yung gap nila. Hindi pa pwede, for example, I'm 20. I-adapt ko yung 15 years old. 15-year-old, hindi pa pwede yan. Kasi 5 years lang gap ninyo eh. Di ba? At least 16 years ang gap. Anong As a reason? general rule. Anong reason doon, attorney? Bakit? Kasi ang adoption, ikaw yung magiging tatay eh. Paano ka magiging tatay kung konti lang difference ninyo? Di ba? Ikaw yung magiging nanay. Paano ka magiging nanay kung almost parang kapatid lang kayo? Pero may exception dyan. Except kung i-adapt mo yung biological child mo. Kasi possible, nabuntis ka, 13 years old, buntis ka, nanganak ka, 14 years old. Hindi mo pa alam. Oh, hindi mo pa alam. Naging 18 ka na. So, yung naging 18 ka na, ang bata ilang taon na. So, ang bata 4 years old or 5 years old. So, konti lang difference ninyo. Pero hindi 16. So, in that case, pwede mo i-adopt. Kahit na hindi 16 years ang gap ninyo. Yun ang general rule. Ang tanong, how about foreigner? Pwede ba mag-adapt ang foreigner? Uso yun eh, yung mga, Yes, yung mga foreigner. Yung mga dinadala nila sa ibang bansa para pag-aralin. Oh, yes. Uso yung mga ganyan. Hindi lahat ng mga foreigner ang pwedeng mag-adapt. May mga requirements sa batas. Of course, yung mga sinasabi ko, you must be physically capable, healthy ka, financially capable, morally capable, hindi ka na convicted ng krimen, you must be morally fit, hindi ka immoral na pagkatao, wala kang conviction. But aside doon, if you're a foreigner, kailangan yung country mo must have diplomatic relationship with the Philippines. Hindi lahat? Kung walang diplomatic relationship with the Philippines, hindi pwede. It means, una, kailangan may embassy. Embassy dito sa Pilipinas. Kung wala, hindi ka pwede mag-arap dito. First yan, diplomatic relationship. Second, yung country mo pumapayag na yung Pilipino na bata pwedeng ipasok sa country mo. So, as your child, so kailangan tanggapin yung bata bilang isang anak mo sa iyong bansa. Third, kailangan you stayed here in the Philippines for 3 continuous years. Walang uwian. Walang uwian. 3 continuous years dito ka nakatira. And kailangan yung embassy mo mag-issue ng certificate na may legal capacity ka to adopt sa batas mo. So, yun ang mga requirements. But of course, may mga exception. Yung mga 3-year residency, may exception. For example, former Filipino ka. Gusto mong i-adapt yung relatives mo up to 4th civil degree. Pwede yun. Or ikaw, you are a foreigner, i-adapt mo yung anak ng yung asawa na Pilipino. Di ba? Normal yan. Yung mga Amerikano, i-adapt nila yung anak ng kanyang asawa. Ganon. Or dalawa sila, yung Filipino at saka yung foreigner, i-adapt nila yung relative ng Filipino. In that case, kahit na yung 3-year continuous living requirement, hindi na kailangan yun. Okay.
Ito, attorney, may balikan ko lang ng konti yung pagdating doon sa requirements. Oo. Kasi nabanggit mo that dapat physically healthy siya. Yes. Paano, attorney, kung kunwari may disability, pero kaya niyang suportahan yung bata financially, emotionally stable naman siya, mentally stable naman, everything. Yun lang talaga yung problema. Ang sabi kasi Pwede ba yun? physically capable, hindi naman yun physically capable kung naputol yung paa. Oo, easy. Bulag. Paa. Iba na yung isip. Naputol yung paa. Kamay, naputol. Putol kasi yung word mo kasi. Ay, Ano bang term? Putol. Paa. Putol yung paa. Tama naman. Akala, pugot ang paa. Di ba pwede yun? Tama. Naputol yung paa. Or bulag. Hindi yung ibig sabihin ng batas. Ang ibig Okay. sabihin, healthy ka, wala kang sakit. Walang sakit. Kasi kung may sakit ka, paano mo alagaan yung anak mo? Diba? For example, you are stage 4 cancer. Mag-file ka ng adoption. Madidismiss ang kaso. You're not qualified because the purpose of adoption is for the best interest ng bata. So, hindi ka pwede mag-adopt. So, kailangan, you say physically capable, you are healthy. That's why kailangan ka ng medical certificate ng iyong hospital, government na isubmit mo sa court that I am healthy. So, pwede ka mag-adopt. Eh, yung attorney na sinasabi nating 16 years dapat yung gap, Gap. nung mag-a-adapt doon sa yes, bata. yes. Paano kung anak siya nung, let's say yung magiging asawa ko, parang pangalawang asawa ko na Oo. siya, I have my own child. Tapos yung gap nila, let's say 5 years lang. Yes. Pwede ba niyang Exception. i-adapt? Yes, i-adapt yun? pwede. Exception sa batas yan. Ah. Exception sa batas, if you are, i-adapt mo yung sarili mong anak. Another, i-adapt mo yung anak ng yung asawa. Exception ng batas yan. For example, pagkasalan mo yung babae na may anak na, ang buy one take one. Di ba? Anak sa kalandian. Anak sa unang pagkadalaga. Pagkadalaga, pwede Hindi rin. naman anak sa kalandian, mali naman yun. Iba naman yun, diba? Anak sa pagkadalaga. Pagkadalaga. Kaya anak sa unang asawa, kasi let's say namatay yung asawa. Ganon. So in that O case, anak pa rin sa kalandian. hindi anak sa kate. Iba yun. Diba yun? So in that case, pwede. As a general rule, yun may exception, dalawa yun. Okay. Balikan ko lang yung sinabi ni Vian kanina. Actually, sinulat ko kasi yun eh. Yung pagiging healthy. Sino magsasabi ng healthy ka? At saka, meron bang magkakaroon ba ng check-up dito? Kailangan bang patunayan ng doktor na ikaw ay mentally at saka physically Physically. healthy? At saka, gano'ng katagal ito, attorney? Okay. Sa adoption kasi, in the petition, i-attach mo yung mga requirements to prove that you are qualified to be adopted, to adopt. Okay. First, anong requirement? Physically capable. Medical certificate ng doctor. I suggest government hospital. Government hospital. Okay. Kasi kung naka-private yon, ang sasabihin nung husgado, kailangan government yan. Kasi government ito. Government to government. Yes. Okay? So, physically capable. Second, psychologically capable. Kailangan ng isang psychologist to prove that may tama yung utak mo. Diba? Government hospital pa rin. Yes, parang ganoon. Or accredited psychologist or registered psychologist. Pangatlo, financially fit. Anong kailangan natin i-prove, i-present? Yung tax return, income tax return, yung certificate of employment, yung bank record, kung may mga properties ka, i-attach mo doon. I-prove to prove na kaya mong buhay ng bata. So yun ang mga requirements. Kailangan na mga requirements. So, 16 years ang gap ninyo. Kailangan mo i-present yung birth certificate mo at saka yung birth certificate ng bata. Another, consent ng biological parents. Kailangan yung biological parents. Sabi, biological parents, if known. Normally, ang nagbibigay ng consent, yung nanay. Kasi ang tatay palang yung wala yun eh. Di ba? Normally yung ganun. So, paano gagawin yan? For example, yung tatay, or kahit yung tatay at nanay wala, hindi mo pwedeng i-adopt ang bata. Kailangan mo munang mag-file ka ng petition na i-recognize ang bata as legally abandoned. Or abandoned yung bata, judicially abandoned. Pag abandoned ang bata, ang magbibigay ng consent to adopt, yung DSWD. So in representing the parents, yung DSWD ang magbibigay ng consent to adopt.
So, kailangan ba to updated, attorney? Kasi you can be mentally healthy now or the next month, hindi na. Yung parang may lapses, updated, no? updated ba siya? Ang tawag kailangan? doon, lucid interval. Okay. So sabi ng batas, pag-file ka ng mga documents na yan, sa pag-file ng petition, kasi you will be testified eh. You will be cross-examined by the fiscal. So ganon. So in that case, so kailangan malaman yung qualification mo, hindi lang ngayon, kundi up to the end. In fact, ang decision ng decision ng court, hindi pag upon approval ng court, hindi pa yan automatic na may adoption na. May tinatawag na 6 months trial custody period. Parang evaluation. Bago maging final ang decision ng court. Ang tinatawag na batas, 6 months trial custody period. Oh, ganun yan. So parang pagkatapos na ito ng adoption. Oh, yes. So parang normally, i-evaluate na that's pa. why ang adoption matagal. Normally, may yung isang kaso, based on my experience, may 1 year mahigit. Pinakamabilis na yan. Yung iba nga, 1 umabot year ng 3 years to 4 years. Matagal. Bakit matagal? Kasi because of this trial period. Yung mga schedule ng court, pagkatapos, mayroon pang 6 months trial custody. So, kailangan pa ng social worker to investigate kung compatible ba yung bata at saka yung mag-a-adapt. Compatible ba sila Yes. psychologically? Oo, kasi doon na rin papasok ko yung work, yung nature ng work Oh, yes. nung mag-adapt. Mag-a-adapt. Yes. That's why kailangan issue ba yan? kailangan ng social worker. Okay. Yung social worker, i-investigahan kayo. Okay. Yung mag-a-adapt, for example, yung nature ng work ng dalawa, yung pag-iisip ng dalawa, Okay. compatible ba sa bata? Oh, mahirap yun, ha? Oo. Yun yan. Lalo na kung hindi naman talaga kayo magkadugo. So, saka, kunwari, yung magulang, sa gabi, wala. Ganun. Or sa umaga, maghapon, wala. Wala. Sa gabi lang dumarating. Is Hindi that naman pwede part of mag-isa the yung bata. consideration, Yes. attorney? So that's why kailangan ng social worker. Ang role ng social worker to investigate kung compatible ba yung bata at saka yung mag-adapt. Okay. Ganun yan. So, kasama ba yun yung mga legal records like, may lahi kayong cancer, may lahi kayong diabetes, Kumbaga yung history, yung background. mamatay kayo kagad. Actually, yung adoption, may publication. Yung anong purpose ng publication? Anybody pwedeng mag-oppose sa petition for adoption. Pero, And everybody would know. pag na-publicize na siya, hindi ba natin It's yun? final na, di ba? Hindi, Yes. hindi. Niisip mo ba yung paano yung reputasyon ng paano yung reputasyon ng mag-a-adapt? Paano naman siya? Kasi gusto niyang itago rin na i-a-adapt. O ba ganon? O ganon. May mga issue talaga. May choices ganun. ba May na mga ganun, choices, sir? but normally, yung adoption proceeding, confidential. Hindi nakakalam. Yung purpose ng publication is only for requirement ng batas yan. Para ma-acquire yung jurisdiction. But yung, for example, adopted ka na. Hindi mo makita yung, for example, marriage contract mo, hindi mo nakita doon na adopted ka. Walang nakalagay doon na ito yung biological parents mo, ito nag-adapt sa'yo. Walang ganon. Ang nakalagay doon, tatay iba na, nanay iba na. Okay. Bagong adoption. Wala tayong masyadong oras, pero meron pa akong gusto itanong. So, paano yun? Pwede ba bang humabol yung biological? Oo, At saka, magagawa mo na kailangan ba alam ng biological parents na kung sino mag-a-adapt ng kanyang anak? Pwede rin ba siya mag-screen? Oo. Mag-check? Tandaan! Sorry. Ano ba si attorney? Ang biological parents, mag-issue siya ng affidavit of consent. Okay. So, Consent. to adopt. Okay. Na pinapayagan niya. Pinapayagan And niya. then? Pag nag-issue siya ng affidavit of consent, then approve yung adoption, ano bang epekto nun? Ang magiging tatay yung nag-adopt. Ang Okay. magiging nanay yung nag-adopt. Ikaw, you are the biological parents, tanggal yung pagiging parents mo. So, na-connect, na. Wala na. Wala na. Hindi mo na pwedeng kunin ng bata. Wala. Communication. Counter? Actually, wala na. Putol na talaga lahat. Putol ka na. Yung communication, depende na yan sa nag-adapt. For example, Arrangement na for yun, example, attorney. ikaw, biological parents, kunin mo yung bata. Pwede ka pa dibanda ng kidnapping. Kahit anak mo yan. Kasi you sign an affidavit of consent, tapos na-approve yung adoption, hindi mo na pwedeng kunin yung bata kasi under the law, hindi na ikaw yung nanay, hindi na ikaw ang tatay. Ganon. Habol ko lang to, attorney, bago tayo mag-break. Same-sex relationship. Pwede bang ba mag-adopt? As a general rule, ang same-sex relationship pwedeng mag-adapt, but isa lang ang pwede mag-adapt. Isa lang sa kanilang Isa lang. dalawa. Tigisa sila? Tigisa? Isa lang pwede mag-adapt. Hindi po pwedeng joint adoption. Ang joint adoption, pwede yan sa mag-asawa. Under the present system ngayon, hindi pa ni-recognize ang same-sex marriage.
baka same-sex union in the near future, kung ma-approve na yan, pwede jointly ang adoption. But as of As of now, now, hindi pa. hindi po pwede ang joint adoption sa same-sex marriage. Ay, Yeah, isa sila. ang dami pang follow-up question. Wala tayong masyadong Wala na break eh. na muna tayo. Tuloy-tuloy pa rin po ang talakayan at magbabalik pa rin ang Legal Minds. Okay, Alice.